Alam mo ba, may ginawa ako. Sinubukan kong mag-grocery sa iba't ibang supermarkets. Pero may napansin ako, halos magkakapareho lahat ng presyo maliban sa isang pinasukan ko. Ito ang Dali Everyday Grocery. Nako, sobrang mura ng mga bilihin dito. Parang may daya. Sigurado ako makaka-relate at mag-a-agree sa akin yung mga nakapasok na din dito. Ano kaya yung sikreto nila? At nakakaya nilang babaan ng ganon yung mga presyo ng mga bilihin nila. Nag-research ako at interesting yung natuklasan ko. Ang Dali Everyday Grocery ay isang Swiss-based discount retail chain na pumasok sa Pilipinas noong 2020. Una silang nagbukas sa Santa Rosa, Laguna. Fast forward today, halos 900 to 1,000 stores na sila sa Luzon. Take note, hindi sila typical grocery ha. Meron silang sikreto. Ito ay ang hard discount model. Wait, ano yan? Simple lang naman. Ang ibig sabihin niyan, tanggalin mo lahat ng arte sa grocery. Ibig sabihin dapat walang fancy shelves o walang kaartihan yung mga estante nila. Madalas nakakarton lang yung mga lalagyan ng produkto. At ang pinaka-wild, madalas dalawang cashiers lang ang staff. Walang bagger dito. Walang extra na tao. Kasi nga, bawat sahod, dagdag gastos. So kumbaga ang mindset nila, less manpower, less din ang papasweldohin nila. So kung tatanungin mo bakit mura sa Dali, ito ang sikreto. Una, limited products. Hindi sila tulad ng SM o Pure Gold na sobrang daming choices. Sa Dali, pili lang. Kasi imbis na paisa-isa ang bili nila ng mga produkto, bulto-bulto ang binibili ng Dali. Kaya nakaka-discount sila na ibebenta tuloy nila ang mga produkto ng mas mura. Pangalawa, private label products. Napansin mo ba? Iba yung brand names nila. Hindi UFC, hindi din Nestle. Kasi maraming produkto nila ay sariling brand nila. Meaning, direkta silang kumikita. Walang middleman. Mas mura sa customer. Pangatlong sikreto ay ang low operating cost. Wala silang aircon na katulad nung nasa mall. Walang display na pang sosyal. Kasi hindi nila binebenta ang experience. Ang ibinebenta nila, mga murang produkto. Pero alam mo bang may twist? Akala mo super kumikita sila? Actually, hindi pa. Kaya naman ang tanong, magkano nga ba ang kinikita ng Dali? Bago natin i-reveal yan, gusto ko lang i-share ng isa sa mga luxury ko sa buhay ay pumunta sa mga concerts. At ngayong Mayo, pupunta ako sa coolest music fest right now. Ito ay ang Circus Music Festival. Solid ng lineup nila. Parokya ni Edgar, Casey Tandingan, TJ Monterde, Maki at marami pang iba. Magaganap ito sa Parklinks Open Grounds Pasig sa May 9, 2026. Balita ko nagkakaubusan na daw ng ticket. So secure yours now. Kita-kits! Okay, back to topic tayo. Ang tanong, magkano ang revenue ng Dali? Ayon sa article ng Business Mirror, noong 2023, ang revenue nila ay 22.3 billion pesos. Pero may net loss sila na 1.88 billion pesos. Yan yung lugi nila. At noong 2024, tumaas yung revenue nila, 34 billion. Pero tumaas din ang lugi nila ng 2 billion pesos. Wait, lugi sila? Opo. Pero intentional yan. Kasi ang strategy ng Dali, expansion muna bago profit. Parang sinasabi nilang, palakihin muna natin ha, bago tayo kumita. alam mo ba kung bakit sila matapang na gawin yon? Kasi back sila ng investors tulad ng Asian Development Bank at mga private equity firms. Pero ang isa pang tanong, sino ba yung may-ari ng Dali? Ang Dali ay pagmamay-ari ng Dali Discount AG, isang Swiss company. Sa Pilipinas, pinapatakbo ito ng Hard Discount Philippines Incorporated. At fun fact pa, ang pangalan na Dali ay inspired sa Aldi, na German discount store. Pero ginawang tunog Pinoy. Kasi ang Dali, ibig sabihin, dalian mo, kailangan mabilis. So yun na nga mga kamagkano. Next time na papasok ka sa Dali, at least alam mo na ang history nito. Kung gusto mo pa na mga ganito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.